Magandang gabi sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikalawang linggo na ng Adbyento, ang panahon ng paghahanda sa pagdating ng Panginoon. At kaya na lamang bago ang ating misa, ay atin na ring sinindihan ang mga ilaw na dekorasyon sa ating simbahan, tanda ng malapit na talaga ang pagdiriwang ng Kapaskuhan. Kapag namasyal ka sa paligid sa mga daan, makikita mo ang mga dekorasyon sa mga tahanan, puno rin ng mga Christmas lights. At palagay ko naman, ang mga dekorasyong ito, lalo ng mga ilaw na nagagandahan, sabi nga kumukuti-kutitap, ay nagbibigay sa atin ng kakaibang kaligayahan. Alam natin na darating na ang Pasko. At kahit naman noong hindi pa uso ang Christmas light, lagi tayong may parol sa bahay, hindi maaaring lumipas ang Pasko nang walang isang talang parol na nakabitin sa ating tahanan. Tanda ng ating pagsalubong, ng maligayang pagsalubong sa Kapaskuhan. Subalit mga kapatid, para sa ating mga Kristiyano, hindi lamang basta ligaya ang dulot ng mga palamuting ito, ng mga ilaw na ito sa ating paligid at sa ating tahanan. Ito rin ay nagdadala sa atin ng kapayapaan. Sabi nga natin, kahit pa mahirap ang buhay, kahit na puno ng problema, kahit na maraming kaguluhan sa ating lipunan, hindi maaaring hindi daraos ang Pasko. Kailangan nating idaos ang Pasko. Bakit? Sapagkat sa panahon ng Kapaskuhan, nararamdaman rin natin ang kapayapaan. Makita mo lamang yung mga ilaw, baka bang payapa ang paligid. Bakit? Dahil alam natin ng mga dekorasyong iyan, ang mga ilaw na iyan, ay hindi lamang basta dekorasyon o palamuti. Alam natin ang mga ilaw na iyan ay simbolo ng tunay na liwanag ng mundo. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Subalit mga kapatid, sa kabila ng ating kasiyahan, sa kabila ng ating pagkaabala sa paghahanda sa Pasko, sa paghahanda ng mga Christmas party, pinapaalalahanan tayo ng mga pagbasa sa ikalawang linggo ng Adbyento na huwag nating kalimutang ihanda ang ating mga sarili. Ang sabi ni Juan Bautista sa ating Ebanghelyo, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kaniyang mga landas. At paano tayo maghahanda? Dagdag pa ni Juan, ipakilala ninyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay na kayo'y nagsisisi. Walang kwenta ang mga dekorasyon natin kung hindi naman tayo nagsisisi sa ating mga kasalanan. Pero hindi lamang basta pagsisisi sa kasalanan ang imbitasyon ni Juan Bautista. Ang sabi niya, kung tayo'y nagsisisi sa ating kasalanan, dapat ito ay nakikita sa ating pamumuhay. Maaring tayo humingi ng tawad sa ating kapwa na ating pinagkasalaan, pinagkamalian, o tayo'y nagkumpisal. Pero pagkatapos nun, anong ating ginagawa? Nakikita ba sa ating buhay na tayo talaga ay nagsisi na sa ating maling ginawa? Tanungin natin ang ating sarili. Kapag tayo ba ay humingi ng tawad, ang ibig sabihin ba nito, tayo ay nais na magbagong buhay? Ito ang paghahanda na ipinapaalala sa atin ni Juan Bautista. Kaya ang sabi niya sa mga Pariseo at Saduceo, hindi sapat mabinyagan kayo. Kasi simbolo lang yan ang pagsisisi sa inyong kasalanan. Ang inyong pagsisisi ay dapat makita sa inyong buhay. Ang inyong pagsisisi ay dapat makita na ikaw ay bagong tao na. Wala na yung dati. Kapag tayo nagkukumpisal, hindi tayo nagkukumpisal para mabawasan lang ang ating mga kasalanan. Tayo ay nagkukumpisal sapagkat pagkatapos ng kumpisal, tayo ay nagsisikap na iwasan na yung ating mga maling nagawa.
Kung ang dahilan ng ating pagkukumpisal ay bawasan lang yung ating kasalanan para makagawa naman tayo ng bagong kasalanan o ulitin natin yung ating dating kasalanan, baliwala ang ating ginagawa. Paalaala ni Juan Bautista, ang ating pagsisisi ay dapat makita sa ating pamumuhay. Pangalawa, mga kapatid, pinapaalalahanan rin tayo ni Apostol San Pablo sa ating ikalawang pagbasa sa kanyang sulat sa mga taga-Roma. Ano ang sabi niya? Kung paanong kayo'y malugod na tinanggap ni Kristo, gayon din ang gawin ninyo sa isa't isa. Malugod na tanggapin ang bawat isa. Ano ang naisabihin ni Apostol San Pablo? Tayo, habang tayo'y makasalanan, tayo ay tinanggap ng Panginoon, tayo ay Kaniyang minahal. Gayon din ang inaasahan sa atin ng Panginoon, na tanggapin natin ang ating kapwa, mahalin ang ating kapwa sa kabila ng kanilang pagiging makasalanan, sa kabila ng kanilang karupukan, sa kabila ng kanilang kahinaan, sa kabila ng kanilang kapintasan. Sapagkat ang Diyos mismo, tinanggap tayo ng buong buo, walang pagbawas o walang pamimili kung ano man tayo. Bakit mahalaga ang bagay na ito, mga kapatid? Sapagkat mahirap ihanda ang daraanan ng Panginoon kung ang relasyon natin sa ating kapwa ay hindi maganda. Subalit kung tayo ay marunong tumanggap ng ating kapwa, maging anuman sila, nakatitiyak tayo na magiging maganda ang ating relasyon sa ating kapwa. Isang patunay na ang Panginoon, nung tayo'y tinanggap habang tayo'y makasalanan, tinanggap tayo sa kabila ng ating kapintasan. Anong ating nakaramdaman? Nagnanais tayo na magbagong buhay. Ayusin ang ating sarili, ayusin ang ating relasyon sa Diyos. Hindi tayo pinupuwersa ng Diyos na magbagong buhay. Subalit, dahil alam natin at nararamdaman natin, nararanasan natin ang pag-ibig at pagtanggap ng Diyos, kahit ano pa tayo, nagsisikap tayo na baguhin ang ating buhay. At yun din ang nais ng Panginoon na gawin natin. Hindi puwersahin na magbago ang ating kapwa, kundi ipakita sa kanila na kahit sila ay makasalanan, kahit sila ay may kahinaan, kahit sila ay may kapintasan, tinatanggap natin sila, minamahal natin sila, nang sa gayon, maramdaman nila na may nagmamahal, may tumatanggap sa kanila, at dahil dito, maaari silang magbagong loob, maaari silang magbagong buhay, at ang resulta ay maayos na relasyon natin sa kanila, paghahanda sa daraanan ng Panginoon. At sa huli, mga kapatid, sa ating unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías, ano ang paalaala sa atin? Ang darating sa atin ay walang iba kundi ang Diyos. At ano ang sagisag o ang palatandaan ng pagdating ng Diyos sa ating gitna? Walang iba kundi ang pag-iral ng katarungan at kabutihan sa ating buhay at sa ating lipunan. At paano iiral ang mga bagay na iyon? Hindi yan basta babaksak na lamang galing sa langit, galing sa ulap. Tayo mismong mga Kristiyano ang gagawa ng bagay na iyon. Tayo mismong mga Kristiyano ang magsisikap na umiral ang katarungan at kabutihan sa ating lipunan. Tayo ang gagawa ng paraan upang ang kabutihan at katarungan ay manaig sa ating lipunan. Hindi yung mga politiko lamang, hindi yung mga leader ng simbahan lamang o leader ng ating pamahalaan. Bawat isa sa atin, mga Kristiyano, ay dapat gumawa ng kabutihan at gawin ng lahat upang pairalin ang katarungan at kabutihan sa ating lipunan. At kapag umiiral ang katarungan at kabutihan sa ating lipunan, kahit pa hindi Kristiyano, sila ay maniniwala
na dumarating ang Diyos sa ating gitna. Mga kapatid, sa kabila ng ating pagkaabala sa paghahanda sa Kapaskuhan, sa pagpapalamuti o paglalagay ng mga dekorasyon sa ating tahanan, sa ating paligid, huwag tayong makontento na maliwanag na lamang ang paligid natin. Ang dapat maging mas maliwanag ay ang ating buhay, ang ating puso, ang ating kalooban. Nang sa gayon, sa pagdating ng Panginoon, alam niya kung saan sa dadaan, alam niya kung ano ang pinto na dapat niyang pasukan sa ating buhay.